Sandali pong ito ay nagpapatuloy yung isinasagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block. Dahil iginiit po nila na tuloy pa rin ang pagdinig na ito. At bigyan ko lamang po kayo ng recap, mga kapuso, kung ano ang nangyari bago po magpatuloy o isagawa itong Senate Blue Ribbon Committee hearing na ito dito sa Session Hall. Kanina, nang nandun po tayo sa baba, ay nasaksihan po natin na may mga dumating na mga bisita para sa gaganaping hearing supposedly ngayong umagang ito para sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. At pinamumunuan po itong mga bisitang ito ni Attorney Levito Baligod or Attorney Levy Baligod. Siya po ang abogado ng grupong tinaguriang 18 ex-Marines o dating mga sundalo na nagsumite ng mga affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng malawakang katiwalian sa mga flood control project ng gobyerno. At ayon sa kanilang sinumpaang salaysay, sila ang naghatid di umano ng malalaking halaga ng pera sa ilang bilang kickback sa iba't ibang mga opisyal daw ng gobyerno noong February 2026 po ito. So kanina, sila po yung mga bisita dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Nauna na pong nagbigay ng press conference si ngayon Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na tumatayo ring as acting Senate President na hindi matutuloy, walang gaganaping pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero dun sa nasaksihan po natin kanina, nakipag-usap po yung mga bisita na tinulungan po sila ng staff ni Senator Cayetano at tinutulungan silang makaakyat papasok sa taas. Pero pinipigilan po ito ng Senate Security. Pero habang nangyayari po itong pagtatalong ito at pagpapaliwanag, ay bumaba po itong si Senator Pia Cayetano at si Senator Robin Padilla para sunduin ang mga bisita ito. So pinigilan po muna sila, pero dahil mismo sina Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla na nandun para nalaman namin, ay sabi ko nga in due time dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And sorry to interrupt, Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna. No. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums, nahack po yung kay yung Senator Facebook. Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas, nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John Vic Remulla? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity, but we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate. Yun so for the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption. Ako, hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan
ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar, ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at saka sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law. Hindi ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ng pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang makisama? At ngayon ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang pagsasalita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, i-establish mo kung paano, saan nanggaling ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho, at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite. Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Gutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano ba talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na nakapagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni dating Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlakan naman niya ako na makausap ang 4 sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language. No? Kaya noong pumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito na kausapin ulit ako. Mr. Chairman, may I ask, Attorney, active yan si Colonel? Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sodusta,
Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman. So nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila. Hindi bali na yun. Hindi sila na-discourage. Ang totoo niyan, nakagawa sila ng Okay. pinagsamang salaysay at ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na ididetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-malitang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilinlang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan.